Dapat pati sa pakipagkaibigan, mga kamag-anak, kung iiwasan nyo sila, malalaman nilang sila'y mali. At ng abuso sila sa pera at kapangyarihan. Hindi po masama yan. Hindi masamang iwasan sila. Masama na sila'y pamarisan. Suportado na ba or susuportahan na ba ni Pangulong Marcos ang second impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Kaya po ito ay tinatanong at pinag-usapan kasi ang policy ng Pangulo kahit sino, walang kamag-anak, walang kapartido, walang kaibigan, basta may ebidensya, kasuhan. Yan po yung kanyang laban sa korupsyon tungkol sa flood control scam, yan ang policy. At paulit-ulit na sinasabi yan ng Malacanang. Kahit sino, pag may kasalanan, kasuhan, ipakulong. Ibig sabihin, walang exception, kahit sino. Kaya ko sinasabing at tinatanong na pati ba yung impeachment laban kay Sara ay suportado na niya. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating ng February, meron hong panibagong impeachment ipapail sa Kongreso laban kay Sara Duterte. Dahil tapos na po yung 1-year ban doon sa unang impeachment. At yan po ay pinaghahanda na ngayon ng original na complainant dyan sa impeachment. Kung yumagunita yung 2 hanggang 3 impeachment galing sa marginalized sector, civil society, simbahan, taong simbahan, inarchive yung 3. At ang itinuloy na ngayon nabitin at sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ay yung impeachment ng mga congressman laban sa Vice President. So yung 3 inarchive. So tapos na yan pagdating ng February. At magpapail ang panibagong impeachment. Hindi pa tapos yan laban sa pangalawang Pangulo. Kaya, naitatanong natin, ang Pangulo ba isusuporta na rito? O mananatili pa rin siyang independent dito o hindi makikialam? Kasi ang ating pinagbabasihan dito yung sinasabi niya, kahit sino, pag may ebidensya at may kaso, kasuhan, panagutin sa batas. Wala siyang sinabing sa impeach sa ano lang, sa flood control scam lang. Ang sabi niya lahat, ang impeachment ay kaso before Congress. Ang impeachment against impeachable official like Vice President at iba pa, yan ay may pananagutan. Kung may ebidensya, pwedeng ma-impeach, pwedeng talakayin. Yun po yun. Kaya aabangan natin. Ngayon, hindi pa actually tinukoy ng Pangulo na siya isasama dyan o susuportahan niya. Ang ating pinagbabasihan dito ay yung kanyang policy sa graft in corruption na issue. Panagutin ng kahit sino. Kaya malamang yan din ang gagawin niya. Kasi pag sinabi niyang hindi siya makikialam sa impeachment, pag sinabi niyang hindi kasama ang impeachment, delikado yan. Hindi yan matatanggap ng mamamayan, lalo na yung mga dating complainant at mga bagong complainant sa usapin ng impeachment against Vice President Duterte. Ayun, kaya aabangan natin pag February. Kaya sabi ko sa inyo, ang balita parang alang holiday. Anything can happen, ang mga balita ay mangyayari ito. Kayo, anong tingin ninyo? Manindigan si Pangulong Marcos, isama sa kanyang policy na kahit sino, kahit impeachment, suportahan niya dahil may ebidensya ang mga complainant? Ano inyong masasabi dyan? O hindi? Okay? Kabang-kabang po ito. Ayan. Sunod na ating pag-usapan. Kaya ba masasarap ang buhay ng pamilya, ng politiko, ng kontraktor, at ng iba pa ay dahil sa ang kanilang mahal sa buhay ay sabit or may kinalaman sa graft in corruption? Aba, yan po yung huwag nating pamarisan, huwag nating kainggitan. Ang pagpapasarap sa buhay ng pamilya ng politikong korap ay hindi maganda. Dahil pag kinurap ang pera ng bayan, taong bayan ang may-ari ng pera, dapat hindi yan sinasamantala. At kung yan ang dahilan kung bakit marangya ang buhay ng pamilyang politiko,
nakakapag-abroad anytime, nakakabili ng kotseng mga luxury car, luxury talaga, bahay, personal na gamit ng mga mamahalin. Pero dahil kurap naman ang pamilya, hindi yan ikinararangal. Iyan ay dapat ikinahihiya. Kaya kayo, na mga mamamayang Pilipino sa buong mundo, pag nakakita kayo at meron kayong kamag-anak na anak o asawa o kaibigan ng politiko o membro ng pamilya ng politiko, pero sobrang luho sa buhay, huwag kayong mainggit yan. Baka nakaw yan. Baka pera nating lahat yan. Okay? Kasi meron pong mga anak ng mga may pera, mayayabang ang dating. Ipinagmamalaki pa ang kanilang buhay na parang lahat na lang nasa kanila. Tapos yung kanilang palang asawa, mga magulang, kapatid ay korap na politician. Hindi po yan dapat pinamamarisan. Dapat yan iniiwasan. Pasintabi na, iwasan nyo dahil baka madamay kayo. Ikahiya nyo ang marangyang buhay ng anak o kamag-anak ng politiko dahil yan ay pera ng bayan. Lalo na kung identify na may kinalaman sa flood control, ghost project, substandard, graft in corruption sa public works. Naku, iwasan na rin yan. Iwasan nyo kahit na kaibigan yung matalik yan. Iwasan nyo kahit yan ay anumang relasyon meron kayo. Kasi baka madamay kayo. Doon sa marangyang buhay, marangyang style ng pamumuhay, pero yung pala naman ay galing sa nakaw. Masama yan. Baka pati kayo pakainin ng galing sa nakaw. Baka pati kayo ay bigyan ng regalo galing sa nakaw. Yun ho ang masamang epekto. Maraming pwedeng kaibiganing legal, maayos ang hanap buhay. Maayos ang pamumuhay. Pasintabi na, hindi ko sinabing guilty sila. Pero paulit-ulit na po ng ilang dekada ang korupsyon sa ating bansa. Hindi naman natitigil eh. Nagpapalit-palit lang ng tao. Iisang apelido. Dahil kung nagretiro yung mga magulang, yung pinamana sa anak. Kung tapos na yung mga anak, pati yung kanilang mga manugang, pati yung apo, ganun din. Pinamana yung kalokohan. So, hindi yan ikinararangal. Ating ikahiya. Sabi ko nga, hindi ko kayo inutusan, pero hindi masama. Iwasan nyo ang mga kaibigan yung kurap pala ang pamilya para maramdaman nilang mali yung kailang ginawa. Mali ang marangyang buhay kung galing sa kalokohan. Mali ang pagiging galante o masarap na buhay kung galing sa nakaw, lalo na kung pera ng bayan. Iparamdam niyo yun. Hindi lang korte o kaso ang kailang kakarapin. Dapat pati sa pakipagkaibigan, mga kamag-anak, kung iiwasan niyo sila, malalaman nilang sila'y mali. At ng abuso sila sa pera at kapangyarihan. Hindi po masama yan. Hindi masamang iwasan sila. Masama na sila'y pamarisan.